Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Sophie. Ito ay kalmado lamang habang hawak-hawak ang itim na bagay na bilog. At nang nakatayo na si Sophie at nakatalikod sa mga kasundaluhan, ang isang sundalo ay sumigaw at sinabi, "Ikaw, dahan-dahan mong ipakita sa akin ang iyong muka. Dahan-dahan kang humarap sa amin." Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Masusunod mga magigiting na kasundaluhan." At si Sophie ay humarap sa mga kasundaluhan. Nang makaharap si Sophie, laking gulat ng mga kasundaluhan sa kanilang nakita. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang apo ni Matandang Los, ang pinunong ng mga mangkukulam na elf. Anong ginagawa mo dito at bakit mo nilalabas ang mga buto na iyan?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ito ay tumingin sa pinaghakayan ni Sophie. At ito ay mas nagulat nang makita niya ang lugar na pinaghakayan ni Sophie ay walang palatandaan ng isang libingan. At ito ay muling nagsalita at sinabi, "At bakit may ibang buto sa libingan na ito? Ang iyong hinukay ay walang palatandaan na may nakalibing. Sino ang nakalibing sa pwesto na ito? At kaninong buto nagmula ang mga iyan? At ang mga buto na ito ay kakaiba. Ito ay kulay itim. Huwag mo sabihin na ang nakalibing dito ay nagmula sa mangkukulam na elf. Tama ba ako apo ni Matandang Los?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagtataka. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay ngumiti at sinabi, "Matalino ka din magiting na sundalo ng mga normal na elf. Oo, tama ka. Ako ay apo ni Lola Los ang pinunong ng mga mangkukulam na elf. At tama ka din na ang nakalibing dito at ang mga buto na iyan ay nagmula sa aming lahing mangkukulam na elf. Ang mga buto na ito na inyong nakikita ngayon, ay ang buto ng aking ina na reyna ng mga mangkukulam na elf. Na pinahirapan yung mga normal na elf." Sabi ni Sophie sa seryosong tono na nakakatakot ang boses. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay labis na nagulat at sinabi, "Ano, ang makasalanang reyna ng mga mangkukulam na elf ay dito nilibing? Bakit nakalibing dito ang makasalanang reyna ng mga mangkukulam na elf na iyan? At anong sabi mo? Ang reyna ng mga mangkukulam na elf ang iyong ina. Ano ang pinagsasabi mo?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay sumimangot at sinabi, "Ulitin mo nga ang sinabi mo tungkol sa aking ina. Tinawag mo bang makasalanan ang aking ina?" Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang lahat ay nagkatinginan. At ang isa ay biglang tumawa at sinabi, "Ha ha ha, ulitin mo daw ang iyong sinabi." Ayaw ata marinig ng apo ni Matandang Los na makasalanan ang reyna ng mga mangkukulam na elf. At ito ay nagpapakilala pa na anak siya ng reyna. "Ha ha ha, hoy ikaw na apo ni Matandang Los. Totoo ang sinasabi niya, makasalanan talaga ang reyna ng inyong lahing mangkukulam. Ang inyong reyna ay lihim na nakipagrelasyon sa hari ng mga demonyo. Malandi at maharot ang reyna ng inyong lahing mangkukulam na elf." Pumatol ito sa isa sa mga masasamang nilalang. Sa bagay baka gusto ng reyna nyo na mas maging malakas ang katayuan. Kaya siguro pumatol ito sa hari ng mga demonyo. Siguro hindi sapat para sa kanya ang kanyang kaharian kaya nais nitong maging kaharian din ang kaharian ng mga demonyo. Kaya ganon na lang kadali sa kanya na pumatol sa hari ng mga demonyo. Ha 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 ha. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan.
Nang marinig ito ng lahat ng mga kasundaluhan, sila ay nagsitawanan lahat. Ha ha ha. Ang lahat ng tawanan ay naririnig ni Sophie. Lalo na ang sinabi ng isa sa mga kasundaluhan. At si Sophie ay lubos na nagalit sa kanyang narinig. At ito ay nagsalita at sinabi, kayong mga normal na elf ang lubos na makasalanan, hindi ang aking ina. At wala kayong alam sa totoong nangyari sa pagitan ng aking ina at sa hari ng mga demonyo. Kayong lahat ay mga walang kasing sama. Ngayon, pinagtatawanan niyo pa ang aking ina sa lahat ng paghihirap niya na gawa ng inyong lahi. Walang katumbas na parusa ang nararapat sa inyo, mga walang kwentang sundalo ng mga normal na elf. Ang dapat sa inyo ay mamatay lahat, sabi ni Sophie sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, mas lalo silang tumawa ng malakas at sinabi, ha ha ha, ikaw ang dapat mamatay. Antayin mo ang parusa na ipapataw sa iyo sa iyong ginawa na kalapastanganan. Naghukay ka dito sa sagradong libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Alam mo ba na kamatayan ang magiging parusa sa iyong ginawa? Kahit apo ka pa ng pinuno ng mga mangkukulam na elf, ikaw ay mapaparusahan pa rin ng kamatayan. Kaya humanda ka na, sabi ng isa sa mga kasundaluhan, at ito ay nagutos at sinabi, itali niyo ang kamay ng babae na iyan. At dadalhin natin siya ngayon kila General Oliver at Marshal Kevin, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng ibang sundalo, ito ay agad na kumilos at lalapit pa kay Sophie. Nang marinig ni Sophie at maramdaman ang paglapit ng mga ito ay nagsalita at sinabi, tignan natin kung may tatali niyo ako, sabi ni Sophie, at mabilis nitong hinugot ang kanyang espada na nakatusok sa lupa. At ito ay naglabas ng kanyang spiritual na lakas. At sa isang iglap si Sophie ay mabilis na kumilos. At sa isang segundo, ang espada ni Sophie ay ginamit niya para hiwain ang ulo ng 3 sundalo na lalapit sa kanya. At maya-maya, ang mga ulo ng 3 ay humiwalay sa kanilang mga katawan. At ang dugo ay labis na tumalsik sa lupa. Laking gulat ng ibang kasundaluhan sa kanilang nakita. At ang iba ay halos maihi. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, kayong lahat, sa tingin nyo ba makakaalis kayo dito ng buhay? Ngayon na nakita nyo ako dito at nakita nyo ang aking ginawa, sa tingin nyo mabubuhay pa kayo? At dahil sa pagwalang respeto nyo sa aking ina at dahil sa pagpapahirap ng inyong lahi sa kanya, kayong lahat ay aking uubusin. Ang mga normal na elf ay walang karapatan na mabuhay sa mundo na ito. Subalit ngayon na kayo lang ang nandito, kayo na muna ang aking uunahin na pagpapaslangin, sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan, ito ay nagsalita at sinabi, ikaw, isa kang taksil sa buong lahing elf. Mukhang tama ka nga, mukhang ina mo nga ang reyna ng mga mangkukulam na elf. Dahil parehas kayong mga taksil sa buong lahing elf, dapat sa iyo ay sumunod na sa iyong ina, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ito ay sumigaw at sinabi, sabay-sabay tayong lumusab sa babaeng iyan. Kailangan ay mapaslang natin ang babae na iyan. Dahil ito ay magiging mapanganib sa ating lahing elf sa hinaharap, kaya ngayon palang dapat na natin itong paslangin. Tayo na, sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng ibang mga kasundaluhan, sila ay mabilis na sumang-ayon at sabay-sabay silang lumusab. At si Sophie ay ngumiti at sinabi, mga walang kwentang sundalo, mamatay kayong lahat, sigaw ni Sophie. At si Sophie ay sinalubong ang paglusob ng mga kasundaluhan. At si Sophie ay nakipaglaban sa mga kasundaluhan ng mag-isa. Ang labanan ay labis na matindi sa pagitan ng iilang mga kasundaluhan ng lahi ng mga normal na elf, laban sa nag-iisa na si Sophie. Samantala, kung nasaan ngayon sila Master Ken, matandang Loss, at si Marshal Kevin ay nakarating na kung nasaan sila Master Ken at matandang Loss. Sa pagbaba ni Marshal Kevin mula sa pagkakalipad, si Marshal Kevin ay magalang na bumati kila matandang Loss at Master Ken. Ito ay yumoko at sinabi, Haring Ken, ako si Marshal Kevin, isa sa sundalo sa pangkat ni General Oliver. Lubos akong nagagalak na makita kayong muli, lalo na ngayon kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sa inyo din pinuno ng mga mangkukulam na elf. Matandang Loss, kinagagalak ko din na makita kang muli at nasa mabuting kang kalagayan, sabi ni Marshal Kevin habang ito ay nakayuko. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, maaari mo nang alisin ang iyong pagkakayuko. Kung ganun, hindi nga ako nagkamali.
Nakabalik na pala kayo dito sa Imperyo. Mabuti naman kayo ay nakabalik na dito, alam ko na nakita nyo na ang sitwasyon dito sa loob ng Imperyo. Tayo ay sinalakay ng mga barbarian at marami sa inyong mga kasamahan sa ating lahing elf na mga kasundaluhan ay mga napaslang. Kaya kailangan ko ang inyong bilang sa hanay ni General Oliver. Upang kung sakaling bumalik pa ang mga barbarian sa mga magdadaan na oras ay kahit papaano makakalaban tayo sa kanila. Sa inyong hanay na pinamumunuan ni General Oliver kayo ay bumibilang pa sa libong kasundaluhan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!